At ito na ang finale ng NBA ngayong taon. Tapatan ng hari ng East at hari ng West. Matira matibay, matira kampyon sa bakbakan ng Oklahoma City Thunder at Indiana Pacers. Papunta ng NBA Finals, hindi biro ang dinaanan ng two teams na ito. Ang Thunder, bagamat maikli ang kontra Grizzlies at Wolves, napasabak sila ng dikdikan sa isa pang MVP candidate si Nikola Jokic at team nito na Denver Nuggets. Kaya ang toughest na series nila so far, kung saan nasa edad talaga sila hanggang 7 games. Meanwhile, ang Pacers naman, bagamat walang pumabot ng Game 7, ang mabigating teams din ang nakaharap. Sa second round, ang East number 1 na Cavs at nito, ang third seed naman ang Knicks. Along the way, ang dami nag-doubt sa kanila nun. So nakasathirap ba naman ang katapat nila? Ngunit eto nga sila ngayon. Na-overcome lahat yan at nakatungtong na sa NBA Finals. Both teams, yung Pacers at Thunder, deserving kung nasaan man sila ngayon. Sa finals matchup din ito, Milwaukee at India, maraming interesting na storylines ang nabuo. First, ang tapatan ng dalawang young superstars ng liga. 26-year-old Shai Gilgeous-Alexander, best player ng best team sa NBA, MVP na rin kagad sa aga ng career niya at buong postseason din ay patuloy ang kanyang pag-dominate offensively. Well, tumatrabaho rin sa depensa. And on the other side, sa 25-year-old Tyrese Haliburton naman, siya nag-lead ng Pacers team papunta NBA Finals. Although hindi siya naging East Finals MVP, heart and soul pa rin siya ng kapanan na ito at very important sa finals run na ito. Taganting tong Indy at panatiling ganyan ng maraming taon. Sa magiging clash nga na ito na Tyrese at SGA, hanip na mayroong kagad na magiging NBA champion sa kanila. Sa landscape din ngayon ng liga na for the last 7 years sa iba-ibang champion, kailangan ibigay talaga nila ang best dito dahil may chance na matagal muli bago ka magka-shot ng ganito. At pakaganda sa resume ng isang superstar yan na may NBA title, may isa sa malaking konsiderasyon sa Hall of Fame status when it's all said and done. Kaya tsak bigay todo talaga itong dalawang to, pasiklaban, magkaiba ng playstyle, magkaiba ng effect, pero parehong leader at sinasandalan ng koponen. Speaking of magkaibang playstyle, isa pang storyline sa laban na ito ay ang banggaan ng monster offense at suffocating defense. Nasa tuktok ang Indiana sa offense this playoffs, number 2 sa points per game at offensive rating, number 1 pa sa assists. Proof sa kung gaano nila iniikot talaga ang bola. Number 1 din sila sa efficiency sa field at sa 3-point area. Sa kalap din ng offense nila, kailangan mo na lang pumunta sa right spot at ma-open ka, makakarating ang bola sa'yo. Kundi ng balance scoring yung Pacers. Kita naman sa numbers, sa 8 players na yan, hindi sila nalalayo sa mga katabi nila. At yun nga, kailangan pigilan na itong Thunder. Ang number 1 naman sa defensive rating this playoffs at paging nung regular season. Nauhold din nila kami ng kalaban sa lowest na shooting this postseason at may pinakamaraming turnovers na na-force. Grabing depensa talaga na tipong 1 hanggang 5 ang tindi. Maski nga MVP nila naglalaro ng elite na defense na even best player ng kalaban team ay tinatao na ito. Compared sa ibang mga superstars sa liga, like sina Brunson, Doncic at iba pa, ay mga tinatago ng kanilang teams. Ito si Shai, walang butas sa laro. Plus yung mga nakapalibot pa sa kanya, sina Caruso, Dort Wallace, Nagardo wing defenders, sa forwards at center, may J-Dub, Holmgren at Hartenstein ka pa. The rest pa ng team, katulad din ng may two-way play. Kaya naman napaka-interesting kung paano yung gaganap ang sa fast-paced offense at high-scoring natong Pacers. Salpukan manala talaga ng kanika ng strengths. Pero ito na nga, sa ating tanong kung sinong liyamado, sinong dehado, of course, hati-antingin naman ng fans dito pero ibibigay natin ang edge sa Oklahoma City Thunder. Malaki kasi ang chance na magiging big factor ang defense nila. For the first time, makakaharap ang Pacers ng ganito ka-intense, ka-aggressive, ka-versatile na depensa. Switch-heavy din na defense ng Thunder, kaya nila ma-handle halos lahat ng matchup sa versatility ng mga tao nila. Bagay naman challenge talaga sa offense netong Pacers. Sobrang reliant netong Indies high-scoring nila kapag naging low-scoring ang laro, alaki ng chance na matalo sila. Itayan sila yun ang differential ng numbers sa wins at losses na this playoffs. At itong Thunder nga, so far, may complete na tools para gawin niyang consistently sa Pacers. Matchups-wise, marami silang pwedeng iba to kay Tyrese, kina Caruso, Dort at iba pa. Kay Siakam, pwedeng si J-Dub Chet, hanggang center kay Turner, may Hartenstein sila. Pwede ring mag-cross-matching na naman sila na nag-off-balance o namihirang na mapensa kung saan pinabat nila ang smaller defenders ng team sa ilang favorable na matchups. Sa gaano ka-organize ang depensa nila sa help at rotation, afford nila gawin yan. Almost every possession. Also, pagpalagay na rin nating mahirap talaga i-limit sa around 100 points lang ang Pacers. Kaya rin naman makapagsabayan sa high-scoring netong Thunder. As in, kayang-kaya. Di nagkakalayo ang production na this playoffs na parehong nasa 117 na game. Number 2 at number 3 ang sila sa offense this postseason.
Kaya ang difference na ang Thunder kayang sabayan ng mapensa nitong Pacers. Pero ang tanong, kaya bang sabayan ng Pacers defense ang sa Thunder? Nowhere near ang defense ng Indy sa OKC. At dyan sila maaari magkaproblema. Ang popular na tanong na mapigilan kaya ng Thunder ang Pacers? Hindi pala ang biggest question sa series kundi mapigilan kaya ng Pacers ang Thunder. Si Shai Gilgeous-Alexander pa rin ang inaasahang magiging best player sa final series na ito. Sa kanyang unstoppable na scoring against Grizzlies 28 a game, kila Jokic 30 a game, at kontra Wolves na better na defensive team kumpara sa Pacers with McDaniels, Nick Kill at Edwards ay even higher pa na 31 a game. Now, sino pipigil kay Shai sa Pacers? Not known kasi talaga itong Indy sa kanilang gipitang depensa. Nakakalaban nilang team sumiscore pa rin ng 110, 120 points. Na-outscore lang nila ito sa kanilang way better na opensa. Kaya ibang pagsubok sa kanila itong OKC. Halimbawa man, kasing level nga ito ng mapensa nila. Sa depensa, sila pa yung mas hirap mag-limit. Sa regular season series din nila, sweep yon 2-0 para sa Thunder with 45 big points of 33 points now din kay SGA. Basically, walang makapigil sa kanya kaya we'll see kung paano diskarte naman ang gagawin itong Pacers this time around. Lalo pang pahihirapan with a lot of shooting at inside threats na nakapaligid sa league's MVP. Maliban din kay SGA, si J-Dub very consistent din na second star nila yan at may lang 30-point explosion pa this playoffs. Si Chet din, bukod sa defense na yung inside-out pa na offense ito, ang hirap bantayan. Bukod pa sa Big 3 again, yung spread na opportunities nila sa floor, same sa Indy, ang daming pwede pang ibang kumana. Tough na matchup talaga ito for the Pacers. Pero kung ikaw naman sa kanila na ma-feed off ka sa energy na yan na pinagdududahan ka pa rin. They took down the number 1 Cavs at number 3 Knicks na mga expected na tatalunin sila pero dinurog yan nila in 5 at 6 games. Even si Haliburton na binotong most overrated player ng mga kapwa niya manlalaro, pinasiklaban ng mga yan at nakarating pang finals sa tulong ng high-level play niya. Puro pang mamaliit talaga ang ginawa sa Pacers papunta ng NBA Finals pero nalalampasan niya nila bawat challenge na yan. Kaya naman at this point, mahirap na magduda sa kakayanan nila. Well-built na koponan, nagtaas ng team chemistry, one of the best offenses sa liga, may underrated superstars kina Hali at Siakam, with great pa na supporting cast at head coach. Kaya hindi ka na rin nagugulat kapag nakapalag niya ito, the NBA's number 1 at Thunder. Pero since palagi tayo namimili sa ating sinong lemado, sinong dihado na parte, stick tayo sa choice natin na Oklahoma City Thunder. If 2-0 kagadalang series, sa home court lang may crazy na atmosphere gawa ng mga fans, maaaring maging maikling serye ito. 5-6 games, mga ganun. This postseason, never pa matalo sa first 2 games ng serye ang Pacers kaya big yun kung sakali, malaking development yan. Pero if makasundot niya muli sila Tyrese ng 1 or 2 games sa Oklahoma, who knows, baka may magandang final series tayo na napapanood.